What's up guys? Good morning. It's another day. It's another trade. So today is June 30. It's Monday. So masaya yung araw natin ngayon. Yung simula ng araw ko kasi nga Monday ngayon. So open ang market. 7 days a week. Okay, 24/7. But the BTC is non-stop siya. So walang ang BTC. So, kanina, nagising ako ng 7. Meron akong trade sa gold at saka BTC. So, yung gold kasi hindi pa, at least, nakapag-analyze ako ng mga 20 minutes lang. Okay? So, ito yung aking setup. Guys, ito yung aking setup. So, iguguto ko kayo dito sa setup ko, dito sa gold at saka sa BTC. So, kagagaling ko lang ng Abu Dhabi kasi may hinatid ako ng around 9 AM. So, babalik ko lang. Ngayon, ang gagawin natin is mag-aalmusal tayo. So, I have may bananas. Okay, bumili ako ng konsumo ko dito sa loob ng aking munting kwarto para hindi ako pumupunta dun sa labas. So ayan, ito yung aking breakfast, isang saging at saka isang avocado, and meron tayong egg, 2 egg. So, ganun lang guys. Pag-usapan natin kung paano ba tayo kikita sa forex trading. Okay? So, kung meron kang oras, patayin nga natin yung aircon kasi medyo may nilalamig na ako. Kasi malamig na yung kwarto. Patayin na natin. So guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano kikita. Paano ka nga ba kikita sa forex trading? Habang nag-aalmusal tayo. Okay? Pasensya na kayo sa camera ko. Sobrang likot. Ayan. Wala pa tayong So, paano nga ba habang gumagalaw yung ating trade? Paano nga ba kumita sa forex trading? Okay, marami sa online ngayon nagbibigay ng educational knowledge about sa forex trading. Nabubulol ako. So, hindi siya madali. Pero kung pag-aaralan mo, magiging madali sa iyo kung gusto mo talaga. Mahihirapan kang aralin yung forex trading kung ang mindset mo is lang, para sa pera. So, ang unahin mo, kailangan mong i-align yung mindset mo dun sa sa result na gusto mo. Kasi kung hindi align, gusto mong kumita ng pera, pero yung mindset mo hindi align. Kumbaga parang ang focus mo lang is kumita ng kumita. Hindi mo pinufokusan yung pag-aralan, yung knowledge na dapat mong mag-gain para makuha yung pera. So guys, sa forex trading, matagal na siya nag-i-exist. Nade-discover na siya ngayon ng mga tao. Kasi through wifi, pwede kang kumita nasa bahay lang. Or may CP ka. Yun lang yung kailangan mo. Tsaka, hindi kalakihang amount na pwede mong ikapital. So yung iba, tinitreat siya as a business. Kasi, while lang titrade ka, pwede mo nang gawin yung iba pang activities na gusto mong gawin. Spend time sa family mo, magpunta ka ng bakasyon. So, nadadala siya kahit saan. Ngayon, mas maganda pa sa kanya kasi may time freedom ka and yung financial freedom na gusto mong makuha. I'm not saying na dito lang, but yung forex trading, pwedeng dito mo makuha or dito mo makita. Kasi, isipin mo, may wifi ka, may tablet ka, may phone ka, download mo lang yung MT5 or na MT4, pwede mo lang pag-aralan doon. So it's up to you kung
gusto mo talaga o hindi. Kasi pag gusto mo, magagawa mo o gagawin mo ng paraan. So yun guys, ako, way back 2018 or 19 ko siya na-encounter. Lagi ko rin siya napapanood sa mga advertisement. And then, one time, wala lang, nag-create lang ako ng account. Demo account. And then parang, sobrang confused pa ako, sobrang dami pang tanong sa utak ko. And then ako kasi yung tao na, hindi ako yung palatanong or maghahanap ako ng tao na tatanungin ko na whatever. So, na-discover ko na mayroon sa YouTube. Pwede kang manood ng mga video sa YouTube. So, doon ako nag-start. And then, wala pa akong nag-gain masyadong knowledge nag-live account agad ako. Nag-open ako ng live account. And then, nakita ko dun yung potential. Kasi it happens na nagkaroon ako ng kita na scalping na umabot ng $1,000 plus. And then, hindi ko siya na-deposit. Sobrang excitement ko na i-withdraw. Hindi wini-withdraw ng broker ko. Kasi nga, may limit. So, pagka-gain ko ng hindi agad-agad nila kumbaga, nire-reject nila yung withdrawal ko. So, hanggang sa hindi pa naman yung mindset ko, yung psychology ko, hindi pa matibay. So, trade lang ako ng trade, na-overtrade, hanggang sa na-stop out. So, along the way, sa almost 4 years ko na nagde-trade, hindi ko pa rin makuha yung edge ko. And until now, hinahanap ko pa rin kung saan ako magiging profitable. So, ayan, ginagawa ko yung documentation ko para at least may babalikan ako. So, kung napapanood mo to, maybe it's a sign, pero nasa sayo pa rin kung sisimulan mo or susubukan mong pag-aralan yung forex trading. So, ayan guys. May nagbusina. Hindi ko alam kung sino. Bahala kayo dyan. Hindi naman sila tumatawag sa akin. So, nagkaroon ako ng time ngayon na makapag-focus kasi meron akong sariling kwarto. So, walang basta-basta kakatok sa kwarto. Walang labas-pasok na nakaka-istorbo, di ba? So, ito na yun guys. Dati sa last videos ko sa YouTube ko, dino-document ko doon yung mga everyday routine ko, pag-trade. And, hindi ako nakakapag-focus talaga. Yun yung kaya kung nasa bahay ka lang naman, tapos may oras ka, kahit 1 to 2 hours lang, pwede mo siyang pag-aralan. Or habang nag-scroll ka lang, manood ka lang ng video sa YouTube. So ngayon, gagawin natin, i-go through ko kayo dun sa setup na ginawa ko kanina. And ito nga, nag-journal na din ako para at least alam ko yung ginawa ko, hindi lang basta doon na kasi nawawala so alam ko kung saan ako nag-entry, alam ko kung bakit ako nag-entry, ano ba yung trend ng market, uptrend ba or something. So marami rin ako kasi napapanood na kailangan mong mag-journal. So I think it's the best way para isa maging habit din. Maganda rin siyang way para pag-aralan yung forex trading. So mag-aalmusal muna ako guys. Tapusin ko muna to. And then maguguto tayo sa chart ko. Welcome back guys. So tapos na tayo mag-breakfast. Nagtitip pa tayo. Baligtad lang natin yung ating camera para makita nyo yung aking setup kanina. Sa PTC muna tayo. Okay, let's jump in sa chart. So ayun guys, kung makikita nyo, meron na akong nakaplot, no. Ito yung kanina na mga around 8 AM. Pinat ko to.
So way back, punta tayo sa ganito yung pag-analyze ko guys nung market. Okay. So yung month natin, actually nag-start na lang ako sa week. Okay. So ito yung week natin, kung makikita natin na uptrend siya. Okay. So nagkaroon ng pullback dito and then nag-push up. Okay. So nasa uptrend tayo, but we're trying to kasi itong candle na to hindi lumampas doon sa week. Okay, ayan, but ang ng BTC ngayon is bullish. Okay, so sa daily tayo, sa daily hindi masyado ako so diretso tayo sa 4 hour. So dito ko nag-start mag top down analysis guys. So sa 4 hours kanina, ito pa lang yung candle na to. And then nag-analyze ako kanina, meron ng candle na ito tsaka ito. So I am anticipating i-pullback sa 1 hour, diba tayo? So sa tawag dito, sa 4 hour, ito yung ating break of structure o indicate na nag-change of character siya. Pwedeng continuation, no? And then sa 1 hour naman, ayan, nag-use ako ng Fibonacci retracement dito tsaka trend retracement Fibonacci. So ngayon, yung Fibonacci retracement ginamit ko, yung possible entry niya, kinuha ko yung 3 kasi ito yung 3 na kinuha ko guys. Ito may fair value gap dito sa 1 hour, and then itong possible entry na to kumbaga order block siya sa 15 minutes. Okay, so bali itong dalawa na na hit SL na yan, so wala na to. Ito na lang yung natitira na hindi na SL. As you can see, binalikan niya yung fair value gap ng 1 hour. So nag-entry uli ako dito ng 2. Kita nyo, 0.01 lot size lang yan. So punta tayo sa 30 minutes. Yung 30 minutes na to, kinuha ko yung double bottom, so indicate ng bullish. But the thing is, hindi tayo nakasabay dito sa opening range kanina. Kasi paggising ko nandiyan na yan nandito na sa taas ko kanina. Nag-anticipate na ako ng pullback. So ito yung 1 hour break of structure niya kung nakikita nyo. So yung possible entry na yan na ginawa ko, nasa 15 minutes. So ito yung 15 minutes order block. Okay, ito yung nag-change character sa 15 minutes na meron din sa 1 hour. Nakikita niyo yung 1 hour na yan. So nandito sa baba ng 23.6% ng Fibonacci retracement. Ito yung swing low ng 4 hours. So nagka-catch tayo ng pullback within sa 4 hours time frame. So ngayon guys, ang entry ko dito nasa 1 minute. Ngayon, punta tayo ng 1 minute. Okay. So, kung makikita natin dito, bumaba talaga siya dun sa 15 minutes order block. So, lagyan natin to ng 15 minutes order block. Para at least alam natin yung OB. Ayan. So ang ganitong guys, ang gagawin ko, hindi ko na siya alisin. So pag nag-analyze ako sa sunod, makikita ko siya. And meron din akong journal. So kung nakikita nyo dito, kinuha niya lang tong nag-liquidity sweep lang tong sa 1 minute and then going up na.
So, nandito yung trade natin, yung entry. 1, 2, 3. So, bagong entry ko tong dalawa na to. Ito talaga yung pinaka-entry ko kanina. Mga around 8. So, ayun lang guys. Ganun yung entry ko ngayon, yung pag-top down analysis ko. Ito yung pinapractice ko ngayong ngayong araw. And sa mga susunod pa. Nagjo-journal tayo. So, tinitingnan lang natin kung ano yung mga high probabilities na pwede nating pasukan na entry. So, ngayon, ang ratio nito guys is, makikita nyo dito, 6.29 risk reward ratio. So, 1 out of 6. Okay? So, 1% lang yung talo, magiging tayo ng mga 6% sa panalo. Ito, na tayo dito. So, bali ang ano ko dito is $3. Ay, bali yung dalawa pala, 6 ata or 6 or 5, yung dalawa na to. So, ngayon, if ever na ito naman, halos para-pareho lang sila ng risk. Ito yung pinakamataas. Ang risk reward ratio nito is 6.29. Ito naman is 5.44. And ito is 4.93. Okay? So, iniwan ko lang sa kanina pagka nito, iniwan ko lang. So, pagbalik ko yan, na-hit na yung mga nito, yung dalawa. Ito na lang isang natitira. So, makikita nyo naman almost na SL na siya. Pero yung SL ko guys, binaba ko talaga siya dito sa 4-hour low. Ito yan dito. So, ang total ng SL ko dito is $10. So, ang gain natin dito guys is yung isa 19, yung isa is 16, yung isa is nasa 15. Okay, yung TP. So, hintayin natin to guys mamaya. I-update ko kayo kung mati-TP ba siya. Lahat, yung tatlo. Ito. Check natin sa MT4 ko. MT5 kung magkano talaga yung niya. Yung TP niya. If ever. Ayan, meron akong isa guys. The TP is 19. Ayan, kita nyo naman. 19 yung isang TP niya. Yung isa is 10. Yung isa is 5 pala. Okay. So, at least dito ang negative ko lang is 1. 2. Tapos 2. Oh, hindi pala umabot ng 10. Akala ko 10. So, nasa mga $6 lang pala yung aking may SL dito. If ever. So, ang TP natin, 5, 15. So, mga nasa 20 plus. Around 25. Ganun. So, nag-entry din pala ako sa gold. Ayan. Ongoing na yung gold. So, nag-green na yung ating sa BTC. And yung ating balance is 31. Okay. So, let's see ano ba yung magiging outcome ngayong araw. I'll update you guys later. So, ganun lang guys yung aking starting ngayong araw, Monday. Let's see sa mga susunod pa. So, ayun guys, medyo malabo pa yung top-down analysis ko. Kasi since nung nandun ako sa kabila, kasi meron akong strategy na kinikreate. But the thing is, hindi ko siya napofokusan kasi nga walang ganito. So, walang oras. Pagka once na nag-trade ako, kailangan kong tawag dito. Hindi ko siya ma-journal ng maayos. Kasi distracted yung utak ko. So, ngayon, at least ito, consistent ko ginagawa to na hindi ko na siya binabago. Kung ano yung nakaset up ko na analyze or ano yung set up ko na entering yung araw. Dina-journal ko na, tsaka ayan, hinahayaan ko lang. So nakita nyo naman yung SL kanina dalawa. Na SL yung dalawa, yung entry na isa, pinaka-bottom, ang hindi pa. So nag-entry uli ako ng dalawa, bali may 3 entry uli tayo, pareho kanina.
But, ang risk-reward ratio niya ay sobrang baba lang. Okay? So, yun ang importante. Hindi kailangan na sobrang laki ng ipapatalo mo. Lalo na kung yung account natin sobrang baba pa. At nagsisimula pa lang tayo. So, ayun guys, i-update ko kayo mamaya kung ano yung magiging result, kung ano yung matitibi ba siya o may SL. So, yun yung abangan natin mamaya. Continue. So, balikan nyo yung, tapusin nyo talaga yung video na to para malaman nyo kung anong oras na TP, kung ilan yung na-TP ko na ngayong araw. And, 2 lang yung in-entryhan ko ngayong araw. Yung gold tsaka yung BTC. And, di pa ako nag-go through sa Nasdaq. So, iniisa-isa ko lang kasi nga, gino-journal ko bawat currency. Iba yung BTC, iba yung gold tsaka yung Nasdaq. So, I'll see you guys later sa update. Please subscribe or hit like button kung nagustuhan mo yung aking video. And subscribe para ma-notify ka sa mga susunod na update ng aking journey dito sa forex trading. So, I'll see you again later guys. What's up guys? So, kakarting lang natin galing labas. Nagpahina yung anak ng matanda. Kasi magsasuffer na siya. Uwi ng Saudi. So, let's take a look sa ating trade kanina. Trade setup. So, ito lang yung gawain ko guys. Connect lang natin yung ating Oops. Wait. Tingnan natin guys. Yung ating notifications. Okay. Count pala yung aking Hindi ko na-off kanina. So, may notification tayo guys dito kung makikita nyo sa FBS. Stop loss. Okay. So, ayan. Yung kanina yung i-check natin. Ayan. So, lahat siya loss. Okay? Makikita nyo. Ayan. So, clear naman. Stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. So, maraming stop loss. So, wala tayong magagawa dyan kasi stop loss yung trade natin. So, London session na, mag-start na yung New York session. So, let's take a look at magkano na lang yung ating balance. And let's see kung ano yung nangyari. So guys, sa possible entry natin, so tingnan nyo, punta tayo sa 15 minutes para mas clear. So, i-ano muna kayo, i-back ko muna yung camera. So ayan guys, nasa 15 minutes tayo. Tingnan natin kung saan tayo na-sell now. So, it's huge kanina yung 4 hour natin. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, kasi nasa bullish trend tayo sa BTC, no? So, kung makikita nyo dito, guys, napakalaking candle, di ba? So, ang in-anticipate natin is pullback. So, yung pullback natin, guys, sobrang, kinuha talaga niya yung whole, ng 4 hour. So, in this situation or scenario, there's a possibility kasi nung last week, tingnan natin yung last week. Yung kanyang last week kasi guys, tingnan mo. Siya, inverted hammer. So, nag-create siya ng inverted hammer. So, ang possible na talaga is buying. So, malakas ang okay, malakas ang buyers. So, meron ako ditong cheat sheet. Makikita nyo dito. Ayan. Marami. So, sa senaryo na nangyari guys, ito siya. Tingnan natin dito
sa bullish pattern. Ito. Ayan siya. May morning, may bullish siya. Ito yung kung for me, ang nangyari, may morning star siya. And ito, abandon bullish baby. Yan yung nakita ko dito. Makikita niyo to ang dalawa. So, ito yan. Okay. Dito naman sa may toothpick ako. Meron pa ako dito ang isang confirmation. Kung makikita natin dito, ayan o. After sa ito ba? Ito, sa inverted hammer. Kung makikita niyo, inverted hammer, nag-sell siya and then meron siyang inverted hammer. So, it's possible na aakyat siya. Okay? Kasi ito, bullish spinning top pa rin to yung nakita natin dito. Halos magkasimilar siya. Okay? So, ayan. We are still learning sa mga patterns also. Dito sa ginagawa ko. So, ngayon, ang nangyari, we don't have trade. Meron tayong isang trade sa BTC. Ito nga pala. Ito, nag-entry ako ng last entry ko. Okay. Nag-last entry ako kasi kanina guys, habang nasa labas ako, habang naghihintay ako ng So, meron tayong 33, di ba? Ay, 31. So, nag-tiyempohan ko yung buy. Okay. So, ang pinakang niya pala, order block ito. Okay. Ito order block din to. Pero, ang binalikan niyang order block is ito. Okay? Kung makikita niyo, ba't ayaw gumana ng aking mouse? Ito yung order block na binalikan niya. For me, it's order block. Okay? Ito. Ay, mali. Itong order block na to ang binalikan niya. Kung makikita mo dyan. Ayan. Ayan siya guys. Itong candle na to. Yung 15 minutes doon sa opening range. Bumabalik talaga siya sa opening range. So, ito take note natin yan. And, bumaba siya sa 23.6% sa Fibonacci retracement. So, ngayon, let's see kung anong mangyayari dito sa ating trade na to. Okay. So, ang gagawin ko, i-delete natin to. So, na yan, talo na kumbaga. Okay. So, ngayon, ang gagawin ko naman, tumatawag na yung matanda guys. So, eto na lang hintayin natin mamaya, babalikan natin. Okay. So, continue natin mamaya. So, ayun guys, magsusundo muna tayo dun sa matanda kasi habang nag-analyze tayo tumawag. So malapit lang naman yung hospital. May appointment kasi siya. Yung apo na niya yung nagdala sa kanya kanina kasi wala ako sa bahay. So ayun guys, yun lang yung ginagawa ko habang nagtatrabaho ako. Ni-spend ko yung oras ko sa pag-analyze ng market, pag-aaral ng forex trading. Kasi instead na nag-scroll ako, nakakapag-scroll pa rin naman ako. Nakakapanood ako ng mga videos or sa TikTok kung ano yung ginagawa ko, but binibigyan ko talaga ng oras yung pag-aaral sa forex. Kasi ano naman siya mga 1 hour to 2 hours na mag-aral ka kung paano yung pag-plot, paano yung SL, paano yung TP, ano ba. Yun guys, may mga talaga, basic na pag-aaralan sa pag-forex. Pareho lang din sa nag-aaral ka sa school. Kasi, siyempre pag may mga subject, isa-isahin mo, diba? So, wala ka pa naman alam. And then, ayun, na-lost tayo ng magulo pa yung yung charting ko, magulo pa yung entry ko, magulo pa yung exit ko and everything, pero I will
do my best and to make it consistent na 1 to 2 trades or 3 trades a day lang para ma-minimize natin yung yung loss. Kasi ang account natin ay sobrang baba lang. So later, magde-deposit ako ng 200 dirham. 200 dirham is equivalent ata sa mga $50. Parang ganon. Depende sa palitan. So, yung pinapanood nyo na trades ko or sa mga papakita kong videos is live account. Hindi siya demo. Kasi guys, pagka demo, okay naman siya. Ako kasi matagal na ako nagde-demo, so ang ginagawa ko, live account na. Trade your own risk, okay? Practice mo yung risk management. Kasi pagka na-overtrade ka, palaging stop out katulad sa nangyayari sa akin. Until now, lagi akong na-stop out. Kasi, ayun, na-overtrade ako, hindi ko pa rin ma-discipline yung sarili ko na hindi mag-overtrade. And, ayun, samahan nyo ako sa journey na to, or sabayan nyo ako, until na makuha natin yung edge natin sa forex trading. Okay? So, I'll see you again later. Papakita ko sa inyo yung chart uli. Pero, i-update ko na lang kayo by next video kung ano yung nangyari sa Monday trade natin. Okay? So, pahinga tayo may pahinga tayo ng sa FX, forex trading. Ang pahinga natin is Saturday, Sunday. Sa BTC, the whole week. So, ang BTC, ang trade natin sa BTC is whole week yan. Walang limit sa walang day. So, ang trade natin sa BTC, continuation lang yan Saturday, Sunday. But, ang FX, hanggang Friday lang. Monday to Friday lang. So, ayun guys, I hope you like my videos. You can leave a thumbs up or you can hit the subscribe button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Kung nagustuhan mo yung aking content, sabay-sabay tayo maging successful. Sabay-sabay nating abutin yung mga goals natin. And with the help of faith and guidance sa ating mahal na creator. I hope you guys enjoyed the day. Have a great day. See you in my next video.